Sa tulong ng US Homeland Security at ng International Justice Mission, natunto ng PNP Women and Children Protection Center, Transnational Criminal Investigation Task Force ang pinanggagalingan ng mahubad na larawan ng mga bata. Pinagpipiestahan ito ng mga dayuhang pedophile sa ibang bansa. Nasagip ang may-anim na biktima sa Barangay Calzada sa Taguig. Arestado naman ang mag-live-in partner na suspect. Sa follow-up operation, 3 bata pa ang na-rescue na nasa edad 5 hanggang 15 anyos. Ano ang pornografiya? Ang pornografiya ay anumang paglalarawan sa mga litrato o sulat na naglalayang pukawin ang mga damdaming sexual sa maling paraan. Maaari itong matagpuan sa mga nakasulat na material, litrato, pelikula, elektronikong imahe, video game, post sa social media, apps sa telepono, sexual na pakikipag-usap, musika o anumang iba pang bagay. Hindi nalingid sa atin ang paglaganap ng pornografiya sa ating lipunan. Lantaran ng ipinagbili sa publiko ang mga babasahin o mga panooring naglalaman ng mga malalasawang larawan at mga eksena. Nakakalungkot isipin na magpahanggang ngayon ay hindi pa rin tayo nakakawala sa pagkagapo sa ganitong suliranin. Habang tumatagal, dumarami ang mga nagbebenta ng mga hubad na larawan ng mga lalaki at babae kahit anuman ang edad nito. Ang pornografiya rito sa Pilipinas ay sinaad sa batas sa Revised Penal Code of the Philippines at Batas Republika bilang 7610. Ayon sa batas na ito, ang pornografiya ay pinagbabawal na doktrina, publikasyon, palabas at iba pa katulad ng material o paglalarawan na nagpapakita ng imoralidad, kalaswaan at kahalayan. Pinarurusahan ng mga batas na ito ang mga individual na lumalahok sa mga ipinagbabawal na aktibidad. Ang kaparusahan ay laganap din sa mga taong patagong nagpapatuloy ng pang-aabuso, pananamantala, prostitusyon at diskriminasyon sa mga bata. Bukod dito, may binuo din silang batas upang maprotektahan ang mga menor de edad ukol sa mga ganitong gawain. Ang Republic Act 9775 o mas kilala bilang Anti-Child Pornography Act of 2009. Ang bata ay tumutukoy sa isang taong wala pang 18 taong gulang o higit pa, ngunit hindi niya kayang ganap na mapangalagaan, protektahan ang kanyang sarili mula sa pang-aabuso, pagpapabaya, kalupitan, pagsasamantala o diskriminasyon dahil sa pisikal o mental na kapansanan o kondisyon. Ang pornografiya ng bata sa Pilipinas at ang lumalagong komersyal na sexual na pagsasamantala sa mga bata ay nagresulta sa mga hakbang upang labanan ito. Noong 2016, idineklara ng UNICEF na ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang pinagmumula ng child pornography. At a shopping mall in Manila, a raid targeting child pornography. Sifting through some of the thousands of pirated DVDs, child rights campaigner Senator Madrigal. My role here is to see what percentage of this is child pornography. It is not long before she finds what she's looking for. Pornographic titles widely available here as elsewhere in the Philippines, a country that lacks a law aimed specifically at child pornography. It looks like she's 4 years old, and it looks like an 8-year-old child and a 4-year-old having sex. It is happening that children are being used as sex toys, that children are being used as sex commodities. So we're talking the younger they are, the more sellable they are. Along with other groups and law enforcement agencies, the senator is pushing for a law that would tackle the problem. The move is being supported by UNICEF, which is also working with partners around the country to protect children from pornography. Ano nga ba ang magiging epekto sa atin ng pornografiya? Una na rito ang maagang pag-aasawa o pagkabuntis ng kabataan. Maagang namumulat ang mga kabataan sa mga gawaing hindi naman naaayon sa kanilang edad dahil sa napapanood o nakikitang malalaswang larawan o video. Pagiging mainitin ng ulo. Ang taong adik sa panonood ng mga ganitong panoorin ay nagbabago ang ugali. Sila ay madaling mainis o magalit sa mga bagay-bagay. Pagkasira ng relasyon. Dumarami ang pamilyang nasisira sa kadahilan ng ang kanilang asawa ay nahihiligan sa panonood ng malalaswang panoorin.
Nawawalan sila ng gana sa kanilang kapareha at tuluyan ang hahayaang mawalay sa kanyang mahal sa buhay. Pagdami ng krimen. Dahil sa malaking bayad sa pagpapakita ng pribadong parte ng katawan, dito nagsisimula ang paggamit sa mga bata kahit na mismong magulang nila ang nag-uudyok sa ganitong gawain. Dito rin nagsisimula ang kaso ng panggagahasa. Nagiging sabik sa pakikipagtalik ang taong adik sa panonood nito at naapektuhan ang pag-uugali at nakakagawa ng krimen. Kaya nating masolusyonan ang isyong ito sa pamamagitan ng paglilimita sa paggamit ng internet at pagiging mapanuri sa mga website na lumalabas sa social media o babasahin. Ako, si Hazel D.R. Austria mula sa Section Garnet at tinatapos ko na ang podcast na ito. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa araw na ito at sana kayo ay may natutunan sa pakikinig sa akin.